Bumbagang. Okay. So, bumili tayo nito. Pakita ko lang sa inyo yung pinagpipilian ko or nasa listahan ko ba pag hindi ko masyado gusto to. Okay, ano yung naging taas natin ng konti para medyo yan. Ano yung mga naging pinagpipilian o naging option ko? Well, hindi naman ako talaga nag-research ng todo, 'di ba? Tingnan ko lang yung specs versus dun sa ganto sa ganyan. Bilang ako, hindi naman ako professional na ano, pero malay mo pag tagal-tagal, 'di ba? Pero ngayon, ang binili natin, nakalagay naman diyan sa title, pero ano yung kalaban niya na pinagpipilian natin? Well, ito. Yan. Ayan ko, nakita nyo. Yung Photolex na G01, ang presyo niya is 199. Pero syempre hindi yan yung presyo talaga. May bawas yan dahil may voucher pa. At itong Ryumi Godox IM20. Yan, OIM. Una, bala ko na talaga dapat yung mag-Godox kasi nung nagpapa-picture kami, nung kinaletlet, yung picture nila mga pegs and all, parang Godox yung nakikita kong kadalasang ginagamit ng mga ginagamit ng mga professional like sa mga studio, 'di ba? Pero dito kasi itong Godox medyo malaki. Feeling ko based do sa picture, based do sa comparison, kaya nag-stick ako dito. At dahil diyan, ito na i-unbox na natin to kung very good ba to. At i-testing na rin natin. Dapat kaninang medyo madilim-dilim pa. Hanap lang tayo ng matitestingan natin to pag madilim. Pero siguro dun sa kwarto madilim naman doon lagi. Anyway, so ang presyo niya, nabili natin to ng hindi ko matandaan eh. Saan na? Nawala. 1299 or 1299 na yan. So kasing presyo niya yung Godox. Kaya ang sabi ko, mas okay ba tong Godox kasi ito yung nagagamit ko lagi or nagagamit lagi, nakikita ko lagi sa mga studio or yung iba. Actually may mga tito rin ako na mahilig sa picture pero bago ko kunin yung insights nila, gusto ko muna ma-experience ng ano yung sa akin, di ba? Tsaka lupit yung sa mga studio, di ba? Pag nagpi-picture kayo, mapapansin niyo, pag nag-click, shutter, o pag nag-click or pag nag-picture sa automatic may shutter, di ba? So ano yun, parang automatic pala yun. Ano yun? So may parang recycle or cycle count nun after 3 seconds. Ang pinakamababa ko nakita is 2.6 yata or 2.7. Yung pagka-click mo, automatic mag-shutter. Parang ganun, wala nang configuration and all. Ewan ko sa mga professional, baka mayroong ganun. Pero again, yun lang yung mabilisan ko nakita. So, ito anyway, so ito yung buksan natin. Testing na rin natin, rekta testing na to mamaya. Na pwesto, doon tayo unboxing doon sa likod, napapansin nyo. Pero kasi, again, testing natin yung camera. Kaya, anyway, okay. So, ito na. Hindi nyo lang masyado makita yung pinag-unboxan like doon kasi nakita yung full unboxing experience. Ito is may more on kwento at sabay, at ano to? Meron ganyan. Diffuser yata to. Okay. At ito yung mismong unit. Mga pegs palagay lang. Gumaga si mga pegs, dito na tayo. Picture kasi ng mga pegs ito. Picture ng mga pegs, baka magalit siya, nakikilagay tayo sa kanya. Tapos ito na yung mismong unit. Boom. Mukhang malupit ito yung pili ko. Tsaka ano to eh. Huwag kang ano dito, alam mo kung bakit. Gaganyanin ka niya, no? Alam mo yun? Ha? Zenico. Yan. So, ang nabili nga natin is Zenico ZF08. Again, wala naman tayong nag-base na lang ako sa instinct ko na feeling ko maganda to, na maliit at compact. Kasi unang-una yun yung hinahanap ko. Maliit, compact, hindi masyado pansinin kasi tamang picture lang, di ba? Naging kaya tayo napabili ng ganito. May isang beses lumabas tayo, medyo madilim na 'yon. Maganda naman iPhone, maganda kung maganda. Pero yung flash niya and all, parang nabagalan ako kasi iba talaga yung sa DSLR. Alam na natin maganda kung maganda. So ang hack naman doon is video mo, tapos
i-screenshot mo. Pero ito na, feeling ko ito yung solution ko dun sa mga picture na yan. And unbox lang natin. Zenico ZF. Ewan kung okay yung gantong experience nyo kasi hindi nyo masyadong nakikita yung box. No? Pero, bukod sa hindi nyo nakikita ay magpabukas. Okay. So, yun. Parang mas maganda talaga yung pwesto natin doon. Pero, yan yun na. Dito lang kasi beta testing to. Okay. So, ito yung box. Yeah. Alauna, alas 2, alas 3, alas 4. Oh, wait. Nice one. Una, props. Kita yan. Meron siyang kasamang ganito. Yung pala, doon sa pinili ko kasi, parang marami siyang option, or 3 yung options niya. Parang feeling ko ito yata kasi may kasamang ganito pa. Although hindi ko naman kailangan ito, pero still, sige, we'll take that kasi kasama naman niya. At pero syempre, traditional USB, A, USB-C, and wala na. Silica gel kung interested kayo. At saka manual. Manual to, di ba? Feeling ko hindi naman natin kailangan niya. Ayun naman tayo sa feeling ko hindi natin kailangan yung manual, pero skim lang natin na mabilis. Wala eh, Chinese eh. Wala, charging lang to. Okay. So ito medyo importante itong part na to. USB-C charging. Indicator 1 red blinks indicates that the current battery power is less than 20%. Indicator constant red and indicator red blink, current battery is more than 20%. Pag constant red, ayun yun, nasa more than 20. Pagka less than, blinking. Tapos, pagka naman, constant red and the indicator blinks red indicates the current battery power is more than 40% but less than 60. Medyo magulo, ba't puro red lang to? Ayan, ewan ko kung nakita nyo, pero yan. Tapos 1, 2, and 3. Indicator 1, 2, and 3. Sige, hindi ko pa kasi nakita eh. Pero indicator 1 yung una, pinasabi ko. Indicator 1, red less than 20%. 1 and 2, 40%. 1, 2, 40 to 60. And then 1, 2, and 3, constant red and indicator indicates battery is 60 but less than 80. And then 1, 2, 3, and 4. So feeling ko by percentage 20% each. Oh! Sumabit yung. Nagalit na nga si mga pigs. Okay, tabi lang natin. Ayaw niya kasi nagagalaw, masungit yan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, and ayun na nga, 20% each. Okay, so ito na nga yung technical data niya hinahanap just in case sa mga technical na tao dyan. Name or model ZF08. Battery max or yung full battery is 470 mAh. Charging, ang tagal Charging time is 1 hour and 10 minutes. Yung flash is 3 seconds or cycle time 3 seconds. Okay, so much for that. Doon na tayo sa masyadong technical yung mga ganyan. Doon na tayo sa testingan, syempre. Or bago sa testingan, syempre, bukasan muna tayo. Kasi paano testing ng again, malamang ito yung diffuser. Nice. Kasi may nakita ko yung parang bulag yung ilaw. So feeling ko mas maganda nga to. Pero tingnan natin. Kasi yung sa ilaw natin, doon sa pwesto natin, may diffuser yun. Kaya medyo maganda yung buga. Diffuser nga. Diffuser. Okay. And then ito, hindi naman papansinin dahil cable naman yan. And then ito na yung box or lagayan. Ooh, nice one. Kita nyo? Sobrang cute silang. So, pa-power on lang natin yan. Ano sa yung indicator na sinasabi niya? So, power on natin. Okay. So, yung indicator na sinasabi niya, hindi lang masyado kita, pero meron 5 dots na 1, 2, 3, 4, 5. So, nasa green ngayon, which most likely, 100% siya. At testing na natin. Ganito lang siya kasimple. Well, dapat. Susuot ng ganyan yan.
Ito yung shoe mount. Isasalpak mo ngayon. Ito alam ko pinipress na para matesting eh. Kaso hindi eh. Ayaw. Hindi, sige, testing na natin yan. Baka magbabasen sa tunog. Testing. Testing, ito na. Picture na natin. Ay, on muna natin siyempre. Sakto, kita mo cute lang oh. Hindi siya ganun katakaw sa ano. Tapos, ito yung diffuser. Uy, laglag na yun. Yeah, hindi pa masira. Diffuser. Oh. Goods. Zenico. Testing. Ayan, pipicture ko kaya. 1, 2, 3. Oh! Maila. Ay, yung tsura. Testing natin sa iba. 1, 2, 3. Ganito ba yung feeling ko professional? Feeling ko professional na ako. Picture na natin ba? 1, 2. Ito, ayan o. 1, 2, 3. Tagin natin to kasi pag may diffuser, ang kapal nung ano. Uy. Ay, ayun. Light pala yun. Light pala yun, men. So, on, as in literal na wala nang settings. Kasi press mo lang yung power, off siya. So, power, on mo lang uli para press and hold, power. So, yung power na yan, yung ilaw na yan, ay yung indicator ng light. So, kung gusto mo sa guides, feeling ko mga una lang, mga second lang. Tapos, try natin uli, isa pa. Uy. Nagre-reflect kasi yung ilaw, pero ito, isa. Malakas. Malakas. Feeling ko kailangan ko lang laruin. Hindi kasi naka-auto ako. Ayun na nga. So, medyo kakalikutin lang natin. Again, di tayo medyo sanay sa mga ilawan na ganito. Pero, for the price of 1,200, mukha ka ng professional na photographer. No? Kung hindi ka man marunong, at least may forma ka naman. At dahil dyan, dito na muna natin tatapusin. Kung may mga comment kayo, suggestions, na pwedeng pamalit nito kasi medyo matagal yung 1 hour charging time, no? Although hindi ka naman magpipicture, pero I mean, sabay-sabay tayo matuto. At dahil dyan, dito na muna natin tatapusin. Bye-bye na mga guys. Babu.